Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,000. Ilan nga po tayo? Wait lang ha. 7,832 subscribers. Dumadami na po tayo. So this is really the perfect time to join us. Please join us. Please continue on sharing, helping, and subscribing on this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Sige, ang pag-usapan po natin today ay yung ano no, yung plano ni Brosas, no? Ito si Brosas, ano to eh. Ewan ko ba kung sino ba tong Brosas na ito, no? Si Brosas po ay isang ano, isang ah, ano nga tawag dito? Si Brosas po ay isang party list representative, no? Teka, wait lang po i-ano natin, no? Kung sino si Brosas. Okay, si Brosas po ay party list representative ng isang makakaliwang grupo, no? Allegedly, diyan sa Kongreso. Yan, okay? Yan. Ano po yan, no? Uh, ano po siya, no? Isang makakaliwang grupo diyan sa Kongreso, House of Representatives. Yan, kasama niya lang sila Manuel, no? Sa kabataan. Hindi po siya ano eh, no? Hindi po siya ACT-CIS eh. Ay, hindi po siya ano ng mga teachers, no? Nakalimutan po natin dahil sa hindi po siya sikat, ay nakalimutan na natin ito si ano, no? Wait lang po Sara Duterte. Hmm. Okay? Nawala Bakit naman ganito? Anyhow, no? Alam mo, ayan po ang ano natin, no? Kung nanonood po kayo sa ating programa, no? Marami na po tayong na-predict, no? Na nasabi na nagkatotoo naman sa politika. Okay? Mm. Kahit nga po yung dati, no, hindi pa tayo nag-vlog, pero yung GMA Fernando po, sabi natin, close fight ito. No? Nagkatotoo naman, it's either or. No? Pero nanalo po si GMA doon. So anyhow, ito po, no, sinasabi po natin, no, baka, no, ang mga salarin diyan sa Kongreso, syempre, marami na po siyang hindi kakampi diyan sa House of Representatives. And alam naman po natin, diyan sa House of Representatives ay mga bataan na ni Speaker Romualdez. Siya nga po pala, no, nakita po natin si Speaker Romualdez kahapon na naglalakad dyan sa 1C, Area 1C ng Pasig River Rehabilitation. No, talagang gumaganda diyan. Maraming salamat sa iyo, Bongbong Marcos, ang ating mahal na pangulo. Pero nakita po natin na parang hindi healthy sa paglalakad si Speaker Romualdez. No? Sana naman ay nasa mabuti siyang kalagayan, mga kaibigan ko. Ngayon, paano po ba natin, bakit po nga po nasabi na patatalsikin si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente? No? Yes, indeed po, nag-resign na po siya sa dalawang posisyon, yung Vice Chairperson po ng NTF-ELCAC at Secretary po ng Department of Education. So officially, wala na po siya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ngunit siya po ay nahalal 32 million na electorates bilang Vice Presidente ng Pilipinas, kaya po siya ay may mandato na magsilbi bilang Vice Presidente, no? Ang pwedeng maging ano po diyan, balakid, no? Ay matanggal siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas, no? Mawawala lang po siya, it's either mamatay siya, okay? Or ma-impeach siya, no? Ayan. Tatlo pala yan. Mag-resign siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas na tingin ko hindi niya po gagawin yan na magre-resign dahil nga po may mandato siya at syempre atin lang to, sayang gastos. Okay? Pangalawa, mamatay siya, no? Pero ka-healthy ni Vice President Sara Duterte, kaya naman hindi po mangyayari yon for the next 4 years. Okay? Ang pangatlo na pwedeng mangyari, no? Dahil sa politika, no? Pangatlo ay pwede po siyang ma-impeach, no? Katulad ng ginawa nila kay Corona, kay Erap, no? Dun sa kay ano yung babaeng Supreme Court Chief Justice,
At marami pa pong iba, yung COMELEC dati, kaya lang nag-resign na lang, no? O, ayun po yung mga pangyayari na gano'n. Kaya po ito, si Vice President, pwedeng, sabi ni Brosas, no, at saka yung mga makakaliwang grupo, hindi pa po tapos ang laban. Hahabulin nila yung 121 o 125 million, no, na confidential fund budget na ginastos allegedly ng opisina ng Vice Presidente ng 11 days, no? Yan. Galing nga po no. Pero ito, no. So pag naihabol nila yan, nahabol nila yan at sinabing loss of trust and confidence at saka marami pang kaso, no, pwedeng mag-file yan, no? Syempre kakampi naman nila yung mga congressmen and women diyan, majority diyan sa Kongreso, so pwedeng ma-file yan, no? Yan. Okay, nasaan yung mga kakampi ni Vice Presidente ng mga panahon ni Velasco? Okay? So nag-file yan, magfa-file yan. Pag nag-file yan, mag-iimbestiga, mabilis lang yan. Kung magkakakampi naman sila, pagkatapos po yan, i-endorse po yan sa Senado. Ang Senado po ay ang pero tingin ko, mahihirapan dyan sila sa Senado. Okay? Pero pag ginawa nyo yan, mga congressmen and women, no, ay lalong sisikat si Vice President Sara Duterte at baka mapaiksi pa yan, hindi na umabot sa 2028 at maging Pangulo yan ng Pilipinas. Okay? Di ba? Yan pong sinasabi natin. Kaya nga po dapat mag-ingat-ingat din po kayo. Okay? Pag yan ang nangyari, ay nako, lagot kayo. Baka naman, kaya lang pag na-impeach yan, nahatulan yan sa impeachment trial dyan sa Senado, ay hindi na po makakatakbo yan si Vice President Sara Duterte in any public office. Kung gano'n Pero tingin ko hindi po mangyayari yan. Mangyayari lang po dyan, pwedeng makapag-file, pwedeng ma-impeach ang Vice President. Pwedeng makapunta yan sa Senado. Pero definitely, no, matatalo yan sa Senado. Okay? Panoorin niyo po yung mga sinasabi natin. Dahil po, mangyayari, later on, ito ay baka mangyari sa mga hinaharap at sasabihin naman natin, ay, tama si #walk with. Yan. Okay. Yan po Okay. Ano naman po ang mangyayari dito? Kung ma-impeach, syempre, pag na-impeach yan, ay talagang babango at sisikat si pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Yan. Okay? Ewan ko saan naman itong mga allegedly makakaliwang grupo dyan sa Kongreso at mga kakampi ni Speaker Romualdez, hinay-hinay lang po kayo. At baka later on at si Vice President Sara Duterte ay maging Pangulo at kayo ay luluhod na naman. Pipila na naman kayo upang magkaroon ng posisyon sa gobyerno ni Sara Duterte. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.